Dahil na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung paano binubuhay niya ang mga halaman, siya rin ang nagpapasibol ng mga bulaklak at mga bunga. Kung paano ang halaman ay tinakda niyang mabuhay, may kapanahonan din na sila'y nangamamatay. Gayon din ang mga katauhan. May mga takdang-takdang araw sila, buwan, taon, sa pagluwan. May takdaring panahon, araw, buwan, ang kamatayan. Sa matwid at madaling salita, mga minamahal, ang lahat nga ay may takda. Kaya't ang takda ba ng iyong kagalingan ay hindi mo pa nakakamtan? Patuloy kang manalig at magtiwala sa amang sa iyo'y bumuhat. Hanggang hindi mo sa namamalayan, ikaw pala'y nakalalayan ng tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Ang panawagan ng Ama sa bawat naglingkod at inatasan niyang maglingkod, wala ring nakababatid sa kanilang lahat habang nasa katauhan. Katulad ni Moises, hindi niya batid na siya'y aatasan. Tama po ba? Si Abraham, ang ninunong si Abraham, may takda rin ang panawagan. Lahat ng mga tinawagan at inatasan ng Amay may takdang panawagan. Nawa kayong lahat na naririto ay takda na ng oras ninyong mga buksan. Buhay ba ang Ama? Nawa kamtinawa ninyo ang patuloy na pagmimithi na makilala at madama nyo ang Ama. Tulad ng pagmimithi na sa bawat araw ay mapaglingkuran siya, maramdaman siya, makipagtuto sa Kanya, at lubos pa siyang makilala ng dahil sa Kanyang mabubuting gawa at mga banal na salita. Kay sarap sa piling ng Kanyang Espiritu, bagamat hindi siya nasisilayan, mga minamahal ko, sapagkat kung hindi nga masarap kapiling ang Espiritu ng Ama, wala nga kayo rito sa araw at oras na ito, sapagkat mga ginamit lamang ang lahat para pagtagpuin, magkapanapanagpo ang bawat isang anak niya sa araw na ito. Kaya't kung kayo'y pinapalagay niyong mapalad kayo at inaangkin niyong mapalad kayo, tunay ngang maghahari ang mabuting kapalaran sa inyo. Sapagkat kung ang tinanggap nyo at nakilala'y Ama, tuwiran niyang pakikita ang lubos na kagalakan kung paano niya ibibigay sa inyo at mararamdaman sa kalooban. Nagtitiwala po ba kayo siyang galak, siyang buhay, siyang lakas, siyang lahat ng kabutihan?
Pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga't ibinigay ang kapangyarihan sa isang anak na ibinaba na nagkatawang tao upang mulit-muli ay maiulat ang kanyang kahiwagaan na hindi ganap na unawaan ng mga una na ginamit ng amang mga propeta. At upang malubos ang pagpapakilala at malubos ang kilalanin siya at mapakita niyang lubos kung sino nga siya, ang anak mismo ang siyang ibinaba upang tumupad sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan. At nang dahil tumupad niya sa kanyang kalooban at kagustuhan, nahayag ang kanyang tuwirang kadakilaan sa mga tumanggap at kumilala, sa mga nakadama ng kanyang Espiritong taglay. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nabuhay ang anak na ibinaba, at sa pamamagitan ng nabuhay na anak na ibinaba, nakilalang Diyos na mahiwaga. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan. Nawa, sa dambanang ito, maidambana rin sa puso nyo ang tunay na hiwaga ng Ama sa buhay nyo. Sumayinyong paghahari, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung inyong pagninilayan ang istorya ni Jacob, nagkasala man siya kay Esau sa kanyang kapatid. Subalit, ang pagkakasalang yaon ay kanyang inamin. At naganap lamang yun, pagkakasala na yun dahil sa kanyang magulang, mismong magulang niya, na dinaya ang kapatid niya. Pamamaraan upang malayo siya sa dakong kanilang lugar na tinatahanan, upang maisiwalat naman ang Ama kung papaano ang hiwaga na ipatutupad at ipagaganap niya kay Jacob. Tama po ba? Baybayin niyo ang istorya. Siya'y nagpakalayo-layo at sa dako kung saan ay naroon siya. May bumabang anghel at nangusap. At siya ay inatasan at pinagsabihan na ang dakong yaon ay pakikipagtipan niya, kaya linagyan niya ng tanda. Ano po? Unang panahon, may mga tanda kung saan nakikipagtipan ng Panginoon, ang Ama. Sa makatwid, ang pakikipagtipan niya ay hindi nawawala. Tama po ba? At hindi ito ganang maunawaan at maaabot ng mga taong hindi pa bukas. Kaya magalak magpuri ka kapag bukas ka na sa pangunawa. Sapagkat ito'y naunawaan mo nang dahil yung pangunawang yaon, hindi ikaw ang nakaunawa, kundi ibinigay sa iyong pangunawa ng tinanggap mong espiritu ng kahiwagaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino ang matututo sa kanyang kahiwagaan kung hindi niya nga ito batid bilang tao? Kaya't matuwid ang salita ng Ama. Buhay ang kapangyarihan niya. Sa pamamagitan ng kanyang salita, napapatotohanan ang kanyang hiwaga. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, halina po kayo, wika ng tao. Pakinggan niyo'y Ama, huwag ang sarili niyo. Halina kayo, mga minamahal na anak ng Ama. Dinggin niyo ang samo niya. Pakinggan ang aral niya at mga tututo kayo sa pag-uulat ng kanyang espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sa makatwid, kung minsan niloloob niyang magkasala ang tao, upang sa kanyang pagkakasala
ay may maituwid sa Kanya at magbalik loob sa Kanya at mapagwari-wari niya at mapagtanto kung ano ang marapat, kung ano ang dapat. Tama po ba? Sa makatwid, walang taong banal at mabuti. Maliban ang magpapabanal at mabuti ang tanggapin ng tao na nagkasala at naging masama upang siya'y pabutihin at baguhin at makilalang lubos ang amang pinagmulang tuwirang banal. Buhay bang Ama? Sa makatwid mga mahal ko, naganap ang lahat ayon sa kalooban ng Ama, hindi sa kalooban ng tao. Nagaganap ang lahat ayon sa kapangyarihan niya, hindi sa katalinuhan ng tao. Nagkaroon ng katuparan ng kaligtasan ayon sa pag-ibig niyang ibinaba sa langit ay nagmula ang kanyang anak na bugtong upang ipamahagi ang pag-ibig at ipakita ang katapatan at isabuhay ang makatotohanang gawa ng Ama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam. 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 O kay sarap mong paglingkuran, mga tigib na galak na nararamdaman, na nagsusumigaw na iyong mga anak, na tuwirang ikaw ay nadama at kinikilala. O aking amang mahal, naganap na tuwiran, ang sayo ay nasa sa wika mong taglay. O kay buti mong luminga, o kay sarap mong paglingkuran, sa hirap man at dusa, ikaw ay nariyan. Kapiling mo't kasama sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na binabat sa lupa. Mga anak mong sa'yo'y tumutupad na tuwiran upang mabot at makamtan ang sa'yo'y layuning mainam. O kay hiwaga mo, Ama, na di matanto ng sanlibutan, kaya't patuloy mong nilalaga at sa tuwiran mong katapatan, ibinibigay mo ang matuwid at marapat kanino man na sa iyo ay tumanggap at kikilalang ganap na iyong mga anak sa sandaigdigan. Yamang ikaw ay narito sa pamamagitan ng iyong espiritong di nasisilayan, patuloy mong kupkupin ang sayo'y mga anak na lubos na tumanggap at sayo ay naghanap at tuwirang mong binigay ang marapat upang kamting ganap ang sayo ay dapat. O aking amang mahal, tuwiran mong ibinibigay ang matuwid mong salita, ang mabuti mong aral, ang bawat mong hiwagat sa tawa'y binigay upang iyong masilayan ang sayo'y tatanggap. O kay hiwaga ng iyong gawa na di kayang liripin,
ng lahat ng laksang bilang na iyong mga anak na binuhay. Maliban ngang sa iyo ay tuwirang nakadama at nabuhay. Sa pamamagitan ng Espiritu mong handog sa sanlibutan. O aking Ama, yan ang tapat na pangako mo sa lahat. Ang sa iyo ay tatanggap at tuwirang tatalima sa kalooban mong handog na yangkop kanino man na sanak mong marapat na naging ganap at tapat. O aking Ama, yamang ito'y inalay mo't inilaga sa iyong mga anak na minarapat, na hinanap mo't pinatupad. Gawin mo nga, aking Ama, ang sa kanila ay dapat, at patuloy mong sidla ng lakas at tapang. Patuloy mong pagharian at kamti nilang ganap. Ang sa iyo ay marapat na tuwirang nilalahat. Mga tibay ang sa iyo ay naging tapat at tuwirang kamting lahat. Nilang sa iyo'y handog na sa takdang araw na patuto mong ganap ng lahat na sa iyo gumanap na marapat, kakamti ng kalwalhatian, buhay na walang hanggan, at sa pakikibaka naman. Lakas, tibay, talino'y sisidlan, ang katauhan na sa'yo'y iniyalay, na sa'yo ay binigay, pinagtiwalang tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Aking pinarinig sa inyo ang pakikipagnig ko, kung paano ay tuwirang walang humpay, walang tugot ako, na nakikipagtipan sa inyo, na nakikipagnig naman ako sa aking pinagmulan at pinagmulan niyong buhay, na sa inyo ay pahiram. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y nagliwanag, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magnilay, bulayin nyo na tuwiran aking mga aral, pagdulog sa aking Ama, naman nyo rin namang matatawag kung paano ang inangkop sa pamamagitan ng Espiritu na sa inyo inilahad at sa inyo ay ginawad. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay nga ba ang Ama? Ang mga kaganapang gayon ay hindi ganang maunawa ng laksang bilang na tao. Sapagkat nga, kung bilang pagkatao ang pandama mo at bilang pagkatao ang pag-iisip mo, paano mo nga maunawaan? Bakit ganon niya nga po kuntsing na yan? Bakit sinasabi niya yung ganon? Na walang pinagkaiba sa panahon ng Kristo. Ano ang wika ng tao? Pinangungunahan at tinutularan
niya ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Ayon kay Juan. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Paano ngang maunawaan ang ganang pagkatao, ang gayong pangungusap? Nang dahil maliwanag na ang tao'y nabatid ang banal na salita na binabasa sa banal na aklat, subalit walang katotohanang makaunawa sa kanila sa pagbubukas diwa sapagkat literal ang pagbasa. Literal na inuunawa sapagkat pagkatao ang nagahari sa bilang mga nag-aaral ng salita. Subalit ano nga baga ang ibinaba? Ano nga ang gampanin at ano ang kinauukulang tupdin? Hindi bagat ang ipakilala ang kadakilaan ng Ama, ang kahiwagaan ng Ama, ang kapangyarihan niya, upang mapatotohanang ang binaba ay mula sa Kanya at ang pinagmula niya ay tunay na Ama. Kaya't maliwanag ang tinutularan niya ang Diyos. Sa walang kamalayang mga nilalang na ang nangungusap ay ang Espiritu ng Ama na taglay ng katauhang anak na turingan na binahagi sa lupa upang patotohanang Amang pinagmulan, tunay na banal, dakila kailanman, kapangyarihay, walang katapusan. Mga mahal, nakakilala na ba kayo sa kadakilaan ng Ama? May nagaganap ba sa buhay niyong mahiwagang totoo na hindi nyo kayang ipaliwanag ni hindi kayang liripin ang puso nyo? Magalak magpuri kayo. Patotoong ang kumikilos sa inyo ay banal na espiritu. Pinatotohanan lamang nang dahil kayo'y anak ng Ama na tumanggap sa Kanya ang Kanyang espiritong nagpapatotoo kung sino siya at ano siya. Siyang inangkop at nakaangkop sa inyong katauhan, kaya nagagawa nyo ang imposible sa kapwa nyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano mo mapapatotohanang may natututunan ka na sa Kanyang kadakilaan? At ano ang pandama mo nang makilala mo siya? Gayon pa rin ba sa unang pagkatao mo? Dati ka pa rin bang magagalitin? Nang tanggapin mo ang Amay, gayon ka pa rin? Ano ang naiba? Kaya't pinakita ng isang Jesucristo ang pagkakaiba sa tao upang patotohanan ang sino mang kumilala sa Ama. Ang gawa niya'y makakawangis, makatutulad sila. Yamang ang Amay kabutihan at kabanalan, mga anak na tatawagin, marapat lamang maging banal, marapat lamang maging makatotohanan. Sapagkat ito ang patotoo, ikay anak ng isang tunay na totoo, banal, na pinagmulan, Diyos ng katotohanan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag ang sinabi, kaya't ako ay patuloy sa paggawa, sapagkat ganang ako'y hindi ito gagawin, ganang Ama, kaya ko ito nagagawa. Sa makatwid, ang lahat ng taong nagbabagong buhay, hindi ganang Kanya, kaya niya ito nagagawa, kundi ganang tinanggap niya at sa pagtanggap niya sa Ama, nagawa niyang magbago.
Tulad ng isang Hesukristo na hindi magkamayaw ang mga tao sa panunuligsa at paghatol sapagkat hindi nila maunawaan ang ginagawa. At sino nga makakaunawa sa damdaming pagkatao at isip pagkatao na ang alam mo lang ay mag-aral ng ganito, subalit hindi mo maisabuhay dahil wala kang damdamin para sa Ama. Subalit ang isang Hesukristo, ang damdamin niya ay buong buo at mula sa Ama, kaya nagagawa niya ang magpakababa, magparaya, umunawa, magpatawad, at magmahal ng tapat. Mga mahal, sa paghahanap mo ba ng liwanag ay nakasumpong ka na, at nang masumpungan mo ang liwanag ay nagbago ang pananaw mo sa buhay? Magalak at magpuri. Anak ka na nga ng Ama, sapagkat pinagsusumikapan mong baguhin ang dating ikaw na makasanlibutan at dating pagkatao mong nananaig. Sapagkat nang kilalanin mo ang Ama, naramdaman mo kung sino siya, nakilala mo kung sino siya, nakilala mo kung ano siya, kaya't pinagsusumikapan mong ang kalugod-lugod sa pananaw niya, siyang magawa mo bilang anak kaniya. Buhay ba ang Ama? Ang tanong, paano ito magagawa ng mga matitigasang kalooban? Paano ito magagawa ng mga maraming galit at hinanakitang damdamin? Paano magagawa ito ng maraming inggit sa puso? Paano gagawin ito ng taong hindi pa ganang gustong magbago? Sa makatwid, mayroon palang kaukulan. Ang kaukulang yaon, kung tinanggap mo ang kanyang paghahari sa iyo, walang hirap na tuparin mo ang kalooban ng Ama sa damdamin mo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang patotoo ng isang Hesukristo, walang hirap niyang tinutupad ang kalooban ng Ama sapagkat gayon siya. Kung ano ang damdamin ng Ama ay damdamin ng anak, kaya't anuman ang damdamin ng Ama sa mga anak niyang binabaan, gayon ang naibahagi niya. Sa makatwid, kung ang damdamin mo pala ay nawawangis na sa damdamin ng Kristo, yamang tinatawag mong Panginoon, Panginoon ko, magagawa mo rin pala ang mahalin ang kapwa mo, mapatawad ang kapwa mo, at matigib ng pangunawa ang isip mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya ikaw ngayong nagbago at ikaw ngayong nagsusumakit, nagsusumikap na maging tapat at makatotohanan, hindi ka maunawa ng kapwa mo. Tulad ng Kristo na hindi naunawaan at tinahanap kung papaano mapapatay. Sapagkat ang palagay nila, nilalapastangan ang Diyos na pinagmulan. Subalit ang di nila naunawaan, tinutupad lamang ng isang Hesukristo ang kalooban ng Ama upang maging isang tuwirang halimbawa at tapat na halimbawa sa lahat. Mga mahal, gumagawa ka ba ng mabuti, ngunit di ka maunawa ng kapwa mo at di matanggap ka? Sulong, ipagpatuloy mo ito, sapagkat ang Ama ang siyang nakababatid ng lahat sa iyo. Yamang siyang nagpabago ng puso't isip mo, sa kanya kamanahan at gumustong tuwiran, siya ang mangingibabaw sa iyong buhay at kailan may di kanya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Nung kang paratangan ka at pag-isipan ng kapwa mo, kung nasa mabuting gawa ka, matapang mo pa rin ipaglalaban ito sapagkat batid mo ang Amaang kakampi mo. Tulad ng Hesukristo, Ama ang kakampi, Ama ang nalulugod na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama.
Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Maliwanag ang katotohanan, di bagat may kasabihan ng mga tao, ang matatanda na wika'y ganito. Kung ano ang halimbawa mo sa iyong anak, siyang tutularan niya. Kaya kung isa kang lasenggo rin ang anak mo. Ibagat ito ang sinasabi nila. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo, mahal na kapatid na anak ng ama. Nang dahil mabuti ang ama, akong anak niya'y nagpapakabuti, sapagkat alam kong mabuti ang pinagmulan ko, kaya't marapat lamang siyang tularan ko. Mga mahal, may kasabihan nga, ang tao manamana lang yan. Kung tunay nga ang ama ang pinagmulan, manahin mo kanyang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang isang anak na bumaba ay hindi gumanap ng dahil sa ganang sarili, kundi tumupad ng ganang kalooban ng ama, at kung anong layo ng ama na ipakilala ang kanyang kadakilaan, kahiwagaan at mapagpalang mga hiwaga, kung bibiglain ng Bisaya. Buhay ba ang ama? Mga mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Paano nga ang gagawa ng hiwaga ang isang tao sa makatwid? Ang nakagagawa ng gayon ay ang mahiwagang kabanalan ng ama, ang kapangyarihan ng Espiritu niya. Ikaw ba ay nakagawa na ng hiwaga ng kapwa mo, na minahal mo siya at natutunan mong ibigin siya, nang dahil natutunan mong minahal ang ama mo? Tunay na totoo, ang puso mo'y napagharian niya, ang isip mo'y napangunahan niya, kaya't natularan mo ang mabuting gawa ng Kristo, kaya't ipagpatuloy mo ito tao, yamang nagawa mo na at nasimulan, huwag mo nang tugutan, huwag mo nang talikdan, kundi manahan sa iyo, sa buong buhay, wala kang nasahin, kundi amay paglingkuran. Nang buong galak at katapatan, habang nabubuhay. Hindi ka ibig sabing maglilingkod, mangangaral ka, manggagamot. Maraming paraan ang paglilingkod sa Kanya. Tulad ng iba't ibang kaparaanan kung paano niya binuhay ang mga may buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Naunawaan po ba? Tutuloy po ba natin? Ngayon po ba'y maliwanag na sa inyo ang katotohanan na ang Kristo'y tumapad hindi dahil sa kanyang kagustuhan, hindi ganang kanyang kalooban, kundi sa kalooban ng Ama upang tuparin niya ang mabutit kabanalang gawa niya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, naririto ka ba para alamin mo ang kanyang hiwaga? Para maramdaman mo ang kanyang pagmamahal? Paano mo ito makakamtan? Unawain mong tuwiran ang aking katanungan. Paano mo ito makakamtan? Ganang ikaw hindi mo kayang kamtan. Ganang espiritong tatanggapin mo na hindi mo nasisilayan, subalit nakikilala mo ang matuwid at totoong gawa ng Ama. Mapapatotohanan niya sa iyo, makakikilos siya sa iyo, na hindi mo namamalayan, yamang siya'y kinikilala mo, Ama ng sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dati ka bang matatakutin, nawawala ng pag-asa, at nang kinilala mo na ang Ama, nawala ang takot mo, ang pag-asa mo'y nabuhay, at habang kinikilala mo siya'y lalo ka pang tumitibay, magalak ka, patotoong sumasayo ang Espiritu niya. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo.
Maliwanag na inuulat ng isang Hesukristo na mas marami pang makikilala at makikita sila. Yaon ay ang kanyang mga tinutukoy na mga tao sa panahon na yon. Sapagkat patuloy na tutupad, patuloy na gaganap upang tupdin ang pagliligtas ng kaluluwa, ang pagtubos ng makasalanang sanlibutan na hindi kayang mawawaan ng walang pangunawang mga nilalang. Kaya't maliwanag na pinauna, manggigilalas kayo. Marami pa kayong makikita. At yan ang Ama, habang kinikilala mo siya, marami kang makikita. Makikilala mong lubos siya. Manggigilalas ka bilang anak niya sa mga hiwagang pakikita niya sa iyo. Kung ika'y tapat na mananampalatayang anak niya at mananalig sa mabuting gawa niya at tunay na kapangyarihan ng kanyang espiritu. Nagtitiwala ka ba sa kanya? Bagamat di mo siya nakikita? Panaligan mo sa buhay mo, kagilagilalas na magagawa niyang ang mahirap para sa iyo, magaan niyang ipagkaloob ito, yamang tinanggap mo bilang tunay na ama mo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, katotohanan, ang sa akin tinuturan. Matatarok niyong tuwiran, kayong may pangunawang nabuksan. Ang sa akin layon at mithing ilahad, upang sa patuloy niyong pamumuhay sa sanlibutan, mayangkop sa inyong buhay ang kalooban at kagustuhan ng Ama sa lahat. Yaon ay ang paggalang na tapat at totoong pagsamba na mula sa puso, hindi sa nguso. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi kayang maunawaan ng mga kausap ang ganito sa makatwid. Kung papaanong binubuhay ng Ama ang mga patay, ang anak na ibinaba ay magagawang buhayin ang kanyang mga nasang buhayin. Mga mahal, napakahirap unawain ito. Napakahirap tanggapin bilang tao. Subalit, mahiwaga ang Ama, makapangyarihan ang Espiritu niya. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kumilala kayo at makikilala niyong tuwiran ang kalooban niyang walang kapantay kailanman sa kadakilaan at kabutihan. Anong patay sa pananampalatayang hindi kayang buhayin? Anong patay niyong katawan na hindi kayang buhayin at madamang pag-ibig na mula sa Kanya? Anong patay na puso niyong puro galit at puotang nilalaman na hindi niya kayang buhayin ang pagmamahal upang maibsan at maparang ang anumang nilalamang hindi marapat upang mabuhay ang dapat na sama ang kaparaanan. Yaon ay ang malinis na puso at malinis na kaisipan. Mga mahal, bakit gayon ang tinuran? Mabubuhay ang nais kong buhayin. Patotoo lamang ang sinumang gustong magtiwala at totoong maniniwala, magagawa ng isang Hesukristo ang layo ng Ama sa bawat isa, sapagkat sa pananampalataya nila, mabubuo ang buhay na pagtitiwala, kaya't mabubuhay ang taong sa Kanya'y tatanggap at maniniwala. Mga mahal, tumatawag ka bang Panginoong Hesukristo? Manalig ka, mabubuhay ang galak mo.
Mabubuhay ang tiwala mo. Huwag ka lamang magalinlangan. Ang lahat ng mabuti sa iyo, mabubuhay ng Ama sa pangalang Hesus Kristo. Tao. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Ama? Mahirap magyabang, mahirap mangalandakan sa hindi mo batid at hindi mo pa nasubukan. Subalit, kaya gayon ang pag-uulat ng isang Jesucristo, mismo, kilala niya ang kanyang pinagmulan. Nakita niya kung paano ang Ama ay gumawa ng hiwaga at tunay na mabuti at mapagpala. Kaya naman, naisiwalat niyang mainam, naihayag niyang tuwiran at napakilalang lubusan sa sanlibutan ang Amang pinagmulan. Ikaw ba ay nakakilala na sa Panginoon mo? Oo, batid mong ito'y tagapagligtas mo at pinako sa krus, namatay sa krus. Gayon lang baga? O, nang nakilala mo, naramdaman mong tunay na anak ng Ama na dapat mong kilalanin ang pahayag niya. Kaya't nang makilala mo ang mga salita niya, sinabuhay mo. Nang nasa buhay mo, nakilala mo ang mahiwagang salita na makapangyarihan sa buhay mo. Naganap na ba ito sa iyo, mga mahal ko? Naganap na ba sa iyo ito, mahal ko? Kung nagkagayon at naganap na sa bawat isa sa inyo, may papangalandakan nyo na nga ang tinatawagan nyo'y buhay at totoo. Mapapalad ang nangangalandakan, ang mga nagsusumigaw sa kanyang katwiran, sa kanyang kalooban, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kahiwagaan, sa kanyang kadakilaan. Ano man ang mabuting ginawa nyo sa kapwa nyo tao, sa Ama nyo ginawa ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Ama, sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sa makatwid, hinihingi ng pagkakataong makilala mo muna ang anak upang makilala mo ang Ama. At nang dahil ang Ama ay hindi gayon na pagdakay humahatol, bagamat ibinigay ang kapangyarihang humatol sa anak, tinularan ng Ama na hindi pagdakay humatol, kaya't pinakita ang isang katuparan. Sino man ang nagkasalang nagparatang humusga at umalipusta, hindi niya ibinigay ang kaparusahan, kundi sila'y pinatawad, tulad ng Ama na mapagpatawad. Mga mahal, sinasalarawan na ba sa buhay mo na kilala mo na ang Ama nang dahil sa anak? Kung magkagayon, nang nagawa mong patawarin ng mahirap patawarin na kapatid mo, patotoo mong nakilala mo na nga ang Ama mong tinanggap ng puso mo. Mga mahal ko, katotohanan ng sakit tinuturan. Sapagkat ang mahirap gawin ng tao ay magaang gawin ng Espiritu ng Ama, kaya't nagawa niyang patawarin ang mahirap niyang patawarin, nang dahil tinanggap ang Ama sa pamamagitan ng anak, at sa pagkilala sa anak ay nakilala ang Ama, kaya't tuwirang ang Ama at anak ay naghari sa kanyang katauhan bilang Espiritu. Magalak magpuri ang nakipagtotoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Anak nga ba kayo ng Ama? Sa makatwid, anak ka ng Ama? Wala na, takot mo kung anak ka ng Ama.
Nagtitiwala kang makapangyarihan ba siya? At siyang buhay, siyang kagalingan. Sa makatwid, pagtitiwalaan mo na anuman ang nabuhay ay kaya namang patayin. At ang anumang patay ay kayang buhayin. Ang resistensyang huminat na matay maaring palusugin at ang cancer cells na nabuhay ay kayang patayin. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, sa pananampalataya ng tao, ang mahirap buhayin ay nabubuhay ng makapangyarihang Ama at Anak. Mga mahal, nananalig ka ba na ang patay sa iyo ay mabubuhay at ang buhay sa iyo ay papatayin? Mabubuhay sa iyo ang pag-asa at ligaya at papatayin ang amang takot mo sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa akin salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang nakikinig sa salita ay tumutugon sa aral, tumutupad at gumaganap sa kalooban ng Ama, sapagkat sinasabuhay niya yung kanyang mga aral. Nagsabuhay na ba kayo sa mga aral niya? Purihin niyo ang Ama, magalak magpuri kayo, sapagkat nagawa niyo ito, hindi ganang kayo, kundi ganang tinanggap niyo, na naghari at nanguna sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, yaon ang tinatawagan mong Panginoong Heso Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan. Marami ang hindi makaunawa kung papaano ba yung hiwaga. Ano po? Subalit, kung naranasan mo ng may hiwagang nagawa sa iyong buhay ang Ama, tunay na napapatotohanan mong mahiwaga siya. Naranasan mo bang isang araw masakit ang ulo mo? Subalit na nalangin ka lang ay nawala ito? Hiwaga iyan ng Ama. At ang kapwa mong napakakulit ay naunawaan mo at tinatanggap mo, hiwaga yan ng Ama. At yan ang mga isang halimbawang mga patuto na sumasayo ang Ama, ang Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga mahal, tingnan nga ninyo ang katabi nyo. Anong espiritu ang kasama nyo? Ang espiritu ng katotohanan ay nagbibigay galak, nagbibigay liwanag, nagbibigay kapayapaan, kakontentuhan, kasiyahan, pag-asa, at buhay. Kaya, kung naramdaman mo siya, dapat kung kanina ay may lungkot ka, ngayon ay masaya ka na. Dapat kung kanina ay nag-aalala ka sa bukas mo, sa makalawa mo at sa isang taon mo pa, dapat ngayon ang pag-asa mo'y walang katapusan na. At kung kanina ay may masakit kang nararamdaman, dapat iwaksi mo na ngayon ang masakit na iyan at tanggapin mo yung magaan na idudulot sa iyo ng makapangyarihan mong tinawagan at tinakdang ngayon kinilala. Buhay ba ang Ama? Upang maganap sa iyo ang hiwaga na hindi kayang liripin ng tao, maliban ang Espiritu ng Ama ang nakakaunawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya nagtitiwala ka bang lutas na ang iyong problema? Huwag kang magalinlangan. Manalig ka, tinapos ng Ama.
Buhay bang Ama? At yan ang nais ng Ama, ang lubos ang paniniwala, ang tapat na pagtitiwala, ang maliwanag na pagtanggap. Sapagkat ikay anak niya, anak ka ng isang mahiwagang gumawa, anak ka ng makapangyarihan sa lahat, anak ka ng mapagmahal, pababayaan ka bang anak niyang nililingap? Sa makatwid, kung tinanggap mong ikay tunay niyang anak, ang kalooban niya ay mararamdaman mong lubos. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't magtitiwala ka na ngayon sa imposible na magiging posible sapagkat ang Ama mo'y posibleng gawin niya lahat ng posible, imposible sa tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, kaya't may mga pinagtitibay ang Ama ng mga anak niya. Bagamat pinagtatawanan, kinukutya, hinahamak, hindi pinaniniwalaan, hinuhusgahan, upang mapatotohanan ang gawa niyang mahiwaga, ang salita niyang may buhay, at ang kapangyarihan niyang taglay. Sa makatwid, kanino ito napapatotohanan? Sa mga anak bang hindi kumikilala o sa mga anak na kumikilala? Sa mga anak bang hindi dumadama o sa mga anak na nakadama? Sa mga anak bang nakatanggap o sa mga anak na ayaw tumanggap? Tanungin nyo sarili nyo. Tanong ko, sagot nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang nasambit mo't naiulat Ama ko, ang marapat sa iyong mga anak na natipon sa dako mo, na kung papaano'y takdang niluwal ito upang mabatid ng totoo na tumatanggap sa iyo. Ang iyong kapangyarihan na di malikat ng tao, ni hindi malirip ng puso't isipan ng tao, subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, mababahaginan mo ang lahat ng taong totoo sa iyo at tatanggap na marapat na kikilalanin kang ganap upang hayagang mayulat ang sa iyo ay dapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, mga mahal, buhay nga po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ninyo, buhay na pahiram sa inyo. Mithiin niyong kilalanin, matanggap na lubos ninyo. Amang sa inyo'y nagpahiram ng buhay ninyong taglay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, amay buhay kailan paman. Walang kamatayan, hindi mamamatay, hindi matatapos sa sandaigdigan. Ika'y magwawakas, buhay na pahiram, upang iwanan mo at magbigay ng bagong buhay. Buhay ba ang Ama? Sinong magbibigay ng bagong buhay? Nais mo bang magkaroon ng bagong buhay? Magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maging matalino ka? Gamitin mo si Espiritu ng Ama. Napakabuti ng Ama. Nagpapagamit siya. Gamit ka lang ng gamit. Ikaw naman ay nagpagamit din. Kaya't kapag gumamit ka at nagpagamit ka, sa iisang pinagmulan mo, kaisa ka niya. Alam kong may
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O, sumalo ka. Sumalo kayo, mga minamahal ko, sa Singapore, Taiwan, Dubai, Germany, Alaska, California, San Francisco, Florida, New Jersey, New Zealand, kung saan-saan pa, Mexico, Mexicano, mahal na kapatid, you're Mexican. Mexicano, I'm Kapampangan. Sabi ng taga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Galaw mo nga. Sige nga, tumayo ka. Sige, tayo. Ilang taong ka na? Kabata mo. Nananalig ka bang muli kang makalalakad? Ha? Sige, upo ka muna. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, di laging buhay ang pag-asa. Buhay nga po ba ang pag-asa nyo? Buhay ang pag-asa. Buhay ang ligaya. Buhay ang tagumpay. Buhay ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, kayo po ba naniniwalang ang pinakamahirap, pumili ka na ng pinakamahirap para sa'yo, na napaka-imposibleng magawa mo at mangyari sa buhay mo. Subalit sa Ama ay walang mahirap at di imposible, kundi posible. Sige, pumili ka na sa buhay mo. Mag-isip ka na. Susubukan mo ba siya? Gusto mo ba siyang subukan? Huwag mo siyang subukan, kundi manampalataya ka, manalig ka. Sapagkat hindi siya nagpapasubok, kundi siya ay paging marapat na matapat ang nais niyang maging handog. Kaya, sige, anak niya, magtiwala ka lang matapat sa Kanya.
yung pinakamahirap sa palagay mo sa buhay mo para makilala mo siya. Huwag kang mag-alinlangan. Kakamtin mo. Kung hindi ka mag-alinlangan at magpapakatotoo ka, hindi sa salita, kundi sa gawa. Gawin mo at pakikita niya sa'yo, buhay siya. Tao, pawang katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat maliwanag na ang mga pilay, pingkaw, bulag, bingit, pipi, na napaka-imposibleng nagsigaling nang wala pang isang Hesukristo. Subalit naganap ang lahat ng yaon upang mapakita ang amay mahiwaga, ang amay mapagpala. Sa mga gawang mahimala, walang makatutulad na tao sa lupa. Sa makatwid, kung papaano ang imposibleng naganap ng panahon ni Abraham, tuyot tigang, nagkaanak. Sa panahon ni Elizabeth at ni Zacarias, nagkaanak. Iniluwal ang isang Juan sa kabila ng hindi nagkakaanak. Iniluwal ang isang Jesus sa kabila ng dalaga ang pinagmulan. Ano ang mahirap para sa iyo na hindi kayang gawin ng amang magaan sa kanya? Kaya't kung totoo kang anak niya at nananampalatayang matapat, dapat tao nakatuon ka sa mabuti niyang gagawin sa iyo. Dapat tao nakatuon ka sa mahiwagang gawa niya, hindi sa puro takot mo at pag-alinlangan, sapagkat siyang Diyos Ama mo, kung tuwirang totoo kang anak nito. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang tao'y anak sa pagkakasala, subalit binubuhay ng maliwanag ng Ama, upang tuwirang makilala at tumupad sa Kanya. Pinagkatiwalang lahat ng salita niya. Binahagi sa lupa upang patunayang buhay siya. At isabuhay ng anak na binaba sa lupa.